For today's video mga kalikot, magtuturo tayo kung paano nga ba mag-install ng dual contact horn. Ibig sabihin, pag busina mo, tutunog yung stop horn. Pag pinindot mo yung switch at pag busina, tutunog yung loud horn. So may tatlo tayong pamamaraan. Isa, dalawa, tatlo. So nakikita nyo sa screen mga lodi, mga kalikot, ituturo natin yan step by step. Siyempre, uunahin natin yung pinakaunang diagram. So this is light modifier, the wiring motovlogger mga kalikot. So ang kailangan natin dito mga kalikot para makapag-install ng dual contact horn, isang relay na Boss 30 ampere. Okay? 30 ampere, 5 pin mga kalikot. Alright. 5 pin na Boss relay ito mga kalikot. 5 pin dapat yung relay na to. Tapos 30 ampere. Pero ang relay na sinasabi ko mga kalikot, ito yung transparent. Yung nakikita yung part sa loob. Okay? Yung nakikita yung part sa loob. Ulitin ko, 30 ampere dapat 5 pins. Transparent relay yan kung tawagin or is PDT mga kalikot. So, ayan. Ang pinakahuling kailangan natin, hollow switch. Alright. So, sabihin nyo lang sa motorcycle shop, mga idol, pabili ng hollow switch. Alam na nila yan. Okay. So, syempre, ang panghuling kailangan natin, itong loud horn at stock horn mga kalikot. So mag-uumpisa na tayo sa pag-wiring mga kalikot. Alright. So sa pag-wiring ng dual contact horn, para ka rin mag-install ng loud horn lamang. So ang una nyo gagawin, hahanapin nyo yung positive ng battery mga kalikot. Ayan. Linyahan nyo ng I-terminal. Gamitan nyo ng 16 gauge na wire papuntang pin number 30 ng relay na bus. Alright, 16 gauge na wire. Siyempre, huwag nyong kalimutan yung fuse mga kalikot. Importante yan. Fuse box dapat matibay, hindi umaalog yung fuse sa loob. Tapos yung sukat ng fuse dapat 7 to 10 ampere mga kalikot. Okay. So, ayan. Dito naman tayo pumunta sa pin number 85 at 86 ng boost relay mga kalikot. So, saan nga bang galing yung wire na to mga kalikot? Saan ko to nakuha? Okay, yung pink at brown. Okay. So, madali lang hanapin yan mga kalikot. Yan, nakikita nyo ba yung biniligon ko mga kalikot? Stock horn yan. Okay. Sa stock horn yan ng mga Yamaha mga kalikot, may wire doon na nakamount. Dalawang wire yon, pink at brown. Yun yung wire na hinugot ko doon at nilagay ko dito sa relay na to. Okay. So get yun na mga kalikot kung saan nanggaling to. Okay. Ayan. Ginawa ko to mga kalikot para hindi na kayo magbabalat ng mga wire. Okay. So ayan, nakabit na natin yung stock horn wire ng Yamaha. Ito nga siya mga kalikot. Nakikita nyo may label yan. Okay. So ito yung sunod na step mga paps. Siyempre, hindi nyo agad muna lalagyan ng busina dito. Kasi nga dual contact horn mga kalikot. So ang ilalagay nyo dyan, isang relay pa. From 87, dito sa taas na 87 mga kalikot, from 87 na pin sa bus relay, magdatag kayo ng wire papuntang 30 ng transparent na relay. Okay? So yung 87 sa gitna, bakante yan mga kalikot ha. Tapos, nadugtong nyo na yung 87 galing bus papuntang 30 ng horn relay mga kalikot. Diba? Yung transparent. Nadugtungan nyo ng wire papuntang 30 ng horn relay. Dapat 16 gauge wire na yung mga kalikot ha. Tapos yung pin number 85 negative yung mga kalikot ha. Yan. Tapos yung
Pin number 87A, ayan mga kalikot, dito tayo. Yan. Pin number 87A, papuntang isang pin ng stock horn. Tandaan nyo mga kalikot ha, 87A ng transparent relay. Papuntang isang paa ng stock horn. Tapos isang paa, negative yung mga kalikot. Lahat ng negative nyo dito mga kalikot, pwede nyo pagsamahin. I-connect nyo sa negative ng battery, o kaya pagsamahin nyo tapos i-connect nyo sa chassis ng motor ninyo. Walang problema dyan mga kalikot, same lang po ang proseso na yan. Dapat yung chassis walang corrosion or hindi kinakalawang mga kalikot para solid yung negative ng ginagawa ninyo. Okay? So ayan mga kalikot, natapos na tayo magkabit ng stock horn. So dito naman tayo sa loud horn. Sa loud horn mga paps, dito nyo ikakabit yung isang paa ng loud horn sa kaliwa, tapos yung sa kanan, pagsamahin nyo, ikabit nyo sa pin number 87 ng transparent na relay or spinita na relay or kaya horn relay kung tawagin sa mga motorcycle shop. Tapos yung isang paa, negative yan. Tapos isang paa ng busina na loud horn, negative din. Alright. So dito naman tayo pumunta sa pin number 86. Paano nga ba ang wiring connection dito mga kalikot? Ayan. So sa pin number 86 mga paps, dyan nyo ikakabit yung hollow switch na binili ninyo sa motorcycle shop. So again, sinabi ko kanina, dapat alam nyo ang kulay ng mga accessories line ng mga motor tulad ng Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Honda at mga China bikes. Bakit? Dito kasi tayo magkukunik or kukuha ng supply ng ating mga trigger. Alright, tandaan nyo mga kalikot ha. Kaya kailangan nyo itong malaman. Okay, so dahil wala tayong kasama dito sa screen mga paps, hindi ko nasama yung diagram na yun, yung color coding ng wire. So sasabihin ko na lang. Sa Honda, ang kulay na accessories line niya mga kalikot, black. Yung ground niya, dark green. Okay. Sa Suzuki, accessories line niya, orange. Tapos yung ground niya, black na may lining na white mga kalikot. Okay. So sa Kawasaki mga kalikot, ano naman? Kawasaki, yung accessories line niya, brown din, kamukha ng Yamaha. Tapos yung kanyang ground is black na may yellow. Okay, mga kalikot, tandaan nyo yan. Tapos yung pinaka-last, yung Yamaha, yung accessories line niya is brown. Ayun, nakikita nyo mga kalikot, brown. Okay, so kasi nga, yung sample ng ating diagram, Yamaha, kaya brown yung ating accessories line. Tapos yung ground nito, tapos yung ground niya is black. Paano naman yung mga China bikes? Yung China bike mga kalikot, same lang yan ng Honda. Ibig sabihin, yung accessories line niya, black. Alright, tapos yung ground niya or negative is dark green. Okay, so minsan ang mga China bike or mga Honda, yung accessories line nila ay brown. So makikita niyo mga paps pag binalatan niyo yung harness, yung black nila pagdating sa pinaka-puno ng harness ay nagiging brown. Okay? So malalaman niyo yan katagalan mga kalikot sa habang tumatagal yung pag-wiring ninyo. Okay? So balik tayo mga kalikot dito sa ating tutorial. Okay, so yung wiring connection ng hollow switch para ma-trigger yung loud horn ng ating setup or installation, ito yung gagayahin nyo mga kalikot. Zoom natin konti para medyo makita nyo. So ayan, siguro kita nyo na mga kalikot yan. Wait. Sa susian na mga motor, lalo na dito sa ating diagram is Yamaha, meron kayong makikita dyan na brown wire. Okay? Ito kasi ang pinaka mabilis na pamamaraan para mahanap yung brown wire or accessories wire ng mga motor. Dito sa sample natin Yamaha, yung ating accessories line. Pwede nyo namang hanapin yung accessories line mga paps kapag
kabisado nyo na yung mga wiring connection or harness, kahit saan naman mga kalikot, kahit saang parte ng motor or harness, nandriyan yung brown wire sa mga harness ng motor. Kaso nga lang, nag-iiba sila ng mga kulay pagdating sa mga connection. So, ang mga dali, brown wire yung ating target dito kasi nga Yamaha mga kalikot. Pwede nyo hanapin sa mga headlight, may brown wire din dyan mga kalikot. Okay? So, back to tutorial tayo mga kalikot. Ang setup ng hollow switch mga paps, yung wiring connection nito, yung C ng ating hollow switch, dito mga kalikot, yan, C yan, ito, yung pinakababa. Kasi pag binaklas yan mga kalikot, tapos pag sinilip nyo yung likuran, may makikita kayong level dyan mga kalikot, hindi kayo malilito, kaya sundan nyo to. Yung C, ilagay nyo sa accessories line ng Yamaha, kulay brown, okay? Tapos yung negative ng ating hollow switch, ilagay nyo sa ground. Okay? Tapos yung normally open natin mga kalikot, ayan, normally open na sa gitna. At yung positive, pagsamahin nyo. Okay? So kapag napagsama nyo na sila mga kalikot, maglatag kayo ng wire papuntang pin number 86 ng relay. Horn relay mga paps, ito yung tinutukoy ko ha. Tapos, good na yan mga kalikot. So, ano ang purpose? So, anong function nito mga kalikot? So, geto siya. Reset natin mga kalikot. Okay. So, yun lang yung pag-set up mga kalikot ng dual contact horn. Napaka-basic lang talaga. Kung lalagyan nyo siya ng passing, isasabay nyo yung passing mga kalikot, susunod natin mga diagram yan. I-comment nyo lang mga kalikot kung ano yung gusto nyo malaman sa pag-wiring ng motor. Okay, so i-comment yung mga paps. Welcome na welcome yan mga kalikot. Bibigyan natin yan diagram. Okay, so paano nga ba tumatakbo yung kuryente dito mga kalikot? Okay, so alam natin mga kalikot, sa mga hindi pa nakakaalam, ang Yamaha is negative trigger. Yung supply ng busina ng Yamaha is negative. Okay, so pag pinindot mo rin yung switch, ibig sabihin yung lalabas negative yon. So yung kulay ng trigger doon mga kalikot, ito siya, pink. Okay, so yung isang wire doon, brown, ito yung positive. Alright, so ito ang nangyayari sa busina, sa dual contact horn mga kalikot. Okay, ito siya. Pag susi mo ng motor, yung brown wire nito may supply na ng positive. Okay, mayroon na yan mga kalikot. Yung linya ng 30 ng boost relay, may supply na rin yan ng positive. Nakaabang na yan sa pin number 30. Mga kalikot, tandaan nyo yan ha. Ngayon, pag pindot mo ng switch doon sa busina nyo mga kalikot, tatakbo yung negative dito. Yung kuryente galing 30 mga kalikot, tatakbo ng 87 sa gitna at 87 sa taas. Sabayan mga kalikot. So ngayon, yung kuryente na galing sa 87 na pinakataas, tatakbo yan sa pin number 30 ng transparent relay, or tawagin spirity relay, or kaya transparent na relay. Okay, so baba natin konti mga kalikot. Ayan. So andito na yung kuryente 30. From 30, didiretso agad yan sa 87A. Tatagos yan sa stock horn mga kalikot. So pag busina mo, tutunog yung stock horn. Ayan. Kasi nga 87A yung contact ng stock horn mga kalikot. Tapos pag pindot mo ng hollow switch mga kalikot, yung kuryente dito sa 30 lilipat yung connection sa 87 kasi nakapindot yung hollow switch. Kaya ang tutunog pag busina nyo is loud horn. So ganun lang kalikot yung wiring connection dito.
napakadali lang intindihin mga kalikot kung iisa-isahin nyo isa mga kalikot. Napakadali lang. Para ka lang nagwa-wiring ng loud horn. Pero dito mga kalikot, sinamahan natin ng stock horn. Okay? Yung susunod nating wiring tutorial mga kalikot, tatlo to eh. So yung susunod natin, ang gamit natin doon, isang bus relay lang at isang hollow switch. Okay? Tapos, ang susunod ulit, ganon din, yung pangatlo, isang bus relay at isang hollow switch. So, anong pinagkaiba ng tatlo na yon? So, geto siya mga kalikot. Dito sa setup natin, ang pinagkaiba dito mga kalikot, yung hollow switch. Okay? Yung hollow switch dito mga kalikot, naka-steady yung ilaw, hindi siya nagbi-blink. Doon sa pangalawa at pangatlo, pag busina nyo, nagbi-blink yung ilaw ng hollow switch. Dito naka-steady siya mga kalikot. Kaya, pag nag-wiring ako ng dual contact horn, sinasabi ko sa kanila, ano bang gusto nyo sir? Yung sumasabay yung ilaw ng hollow switch or naka-steady? Pag naka-steady, ito yung winang-wiring ko sa kanila mga kalikot. Kasi, parang, para sa akin, para siyang mini driving light. Parang pangit. Kasi pag busina ko sumasabay. Kaya sinasabihan ko sila kung anong gusto nila mga kalikot. Kung steady ba or sumasabay sa busina yung ilaw ng hollow switch. Kaya yung dalawang tutorial natin mga kalikot, sumasabay yun. Pero less yung gastos nyo doon mga kalikot. Kasi nga, isang relay lang at isang hollow switch. Samantalang dito, dalawa yung kanyang relay na gagamitin. Alright? Okay mga kalikot, so sana naintindihan nyo yung ating tutorial kung paano ang pag-wiring ng dual contact horn gamit yung dalawang relay at isang hollow switch. Again mga kalikot, comment kayo kung ano yung gusto nyo ipagawa sa ating mga tutorial para magawa natin ng diagram. Pag actual kasi mga kalikot, para sa akin mas okay yung may diagram tapos sabay ko siya i-actual kasi may guide ako. Samantalang yung pag nag-actual na, medyo mahirap kasi yung iba kasi natatabunan yung mga wiring connection, hindi na-explain, minsan naman na shortcut, minsan nakakaligtaan sabihin. So sa akin, sa pamamaraan ko, mas okay yung idadaan natin sa wiring diagram para dito makikita nyo kung saan tumatakbo yung ating wiring connection. So ito lang po yung ating tutorial ngayon. Susunod mga kalikot, isusunod natin yung part 2 at part 3 ng pagdudual contact horn. Alright? So this is light modifier, the wiring mga motovlogger mga kalikot. Kung nagustuhan mo yung ating tutorial, huwag mo naman kalimutan mag-like, subscribe mga kalikot at pindutin ang notification bell para sa tuwing upload ko ng ganitong mga tutorial video ay updated ka mga kalikot. So once again, ingat sa paggawa ni mga kalikot. This is Light Modifier, the wiring motovlogger mga kalikot. Ride safe and God bless.